Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang Well, araw din, alam niyo po, Mr. Harry napag-usapan Roque. na natin ng minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. At ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. Sangayon sa salaging batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Permanent. Ayan po mga kababayan, itong si Mr. Harry Roque. Sinasabi na pinapanalangin na tong si BBM may magkasakit na lang para mawala sa pesto. Ay nako, hindi naman siguro okay yan, Mr. Harry Roque. Basta kung ano ang mangyari, hindi natin hawak ang kanyang buhay. Anything can happen. Pwede naman tayong magkilos protesta. At ayun, malapit na, di ba? November 30, yung pinaplanuhan ng mga taong bayan. Anything can happen na wala namang problema. Within these 2 days, magkakaroon ng people power. Dahil nga dito, sawang-sawa na tayo sa pamamahala ni Bangag Marcos, mga kababayan. Kaya wag po tayong mag-alala at magdasal lang po tayo. At yung mga kasama natin dyan ay kumikilos na, nag-uusap-usap na dito sa hindi matanggap at di matiis yung pamamahala ng BBM, Bangag Marcos at nila niyan sila Tamba. Okay mga kababayan. Bago nga pala tayo mag-umpisa mga kababayan, konting lambing naman dyan. Huwag niyo kong kalimutan i-share, i-like at subscribe ang ating mga videos. At nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito, yung mga nangyayari dito at dun sa iba't ibang bansa mga kababayan. Eto na tayo, sunod na tayo sa mga payag ni Mr. Harry Roque, mga kababayan. Ng ICC, ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal ni Marcos Jr. bilang isang presidente. Walang problema yun. Bukas po, maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones na pong wala sa korupsyon. Dati-dati bilyones lang, ngayon trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang people power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yung ganyang panawagan at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos na for some reason ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan at ang isang bahay ngayon sa Forbes Park hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Dyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. Nako. May bahay din po dyan si Zaldico. At napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga po pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na ang panawagan, ang people power ngayon sa EDSA pa rin, na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, dun sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaba ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Tama po yung sinabi mo, Harry Roque. Yung mga magnanakaw at mandarambong na yan, Diyos ko. Talagang pinagpiestan yung mga kaban ng pera ng kaban ng bayan. Yan, pinagbibili nila yung mga bahay dyan na bilyon-bilyon. Ako, mahal po ng per square meter dyan mga kababayan. Samantalang unahin na lang muna nila yung mga pondo dapat ilaan sa mga
kalamidad na yan, mga bagyo, kung may baha, lindol, katulad yan, may nakaredy. Ora mismo, pagkain mga taumbayan, organize ang tulong. On the spot, hindi na kailangan na magmakaawa pa na nagpipimila. Andun na kagad yung mga quick reaction na responde. Yun dapat ang unahin nila. Kaso na yan, tas garapalan na pong buhaya ang nasa administrasyon natin, mga kababayan. Wala tayong magawa. Kailangan na talaga natin ng pagpapalit ng administrasyon. So kayong mga nandyan, maawa na kayo. Kung may puso kayo, nagpakasasa kayo sa pera ng taong bayan, bumaba na lang kayo sa pwesto bilang tulong nyo sa mga taong bayan. Dahil silang nahihirapan. Nakikita nyo yung mga sitwasyon nila, nakalunos-lunos na dapat hindi na kailangan na dapat na organize na yung tulong na on the spot na dyan. Na kailangan pang makapila sila. Diretso na, automatic na. Andyan na yung mga pera ng taong bayan. Kayong budget, nandyan na. Hindi na kailangan na ma-delay pa ng 2 araw. Inuuna kasi natin. Ang hirap kasi sa atin, sa gobyerno natin, mga kababayan. Inuuna muna nila yung kurakot nila. Kapag may mga nangyari ng mga bagyong ganyan, doon pa lang sila gagawa ng ningas kugon nga ang tawag dyan, mga kababayan. Nakakahiya kayo, mga kababayan. Gumising na kayo. Kaya tayo na pag-iiwanan dito sa Asia. Dito tayo pinaka-corrupt dito. Tignan yung mga bansang Vietnam na nagbago yung mga yan. Dati mas kawawa pa sila sa atin. Pumunta lang sila dito para mag-aral, magtanim ng mga rice. Ngayon sila nang nag-export, binibili natin. Tayo dati nagtuturo, pinapadala dyan yung mga farmer natin. Laki ng respeto nila sa atin. Ngayon, inuna natin yung mga kabulukang mga pagnanakaw natin. Diyos ko po. Pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaba ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Kung tayo nagagalit sa korupsyon, ipakita natin ang galit natin sa korupsyon, dalhin natin mismo doon sa tahanan ng mga korap, lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Ang issue po, darating ba ho kayo? Ano pa ba hong inaantay ninyo? Tuluyan ng lumuhod ang ating ekonomiya? Hindi Nagkaroon po. po ng issue na itong chairman ng Securities and Exchange Commission ay napilitan na sabihin na nagkamali daw siya nung sinabi niya na nagkamali daw siya na nung sinabi niya na dali lang po, naglalagay tayo ng ng stand. Nagkamali lang daw siya nung sinabi niya na halos 1 trilyon, mahigit 1 trilyon ang nawala sa Philippines noong ano ba yan? Wala. Pagpasensyahan nyo na po, mga kababayan. Nagkaroon po ng technical difficulties dun sa lugar ni Harry Roque. Hintayin po natin, mga kababayan. Ibalikan po natin siya. Ha? Yung, Ayan na po, si Harry Roque, mga kababayan. Mukhang okay na po yung kanyang off button. No? Pero gaya na aking sinasabi kanina, tama naman po na dali natin ang Talagang ganyan po si Mr. Harry Roque, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakalam dyan, si Mr. Harry Roque ay dating spokesperson ni Tatay Digong. Kaya nga po, wala siya dito sa bansa natin. Nandun sa bansa na kung saan nakakulong ang ating dating Pangulong na si Tatay Digong, kanya pong inaalalayan kung ano po ang kanyang maitulong anytime. Nandun po siya sa tabi ni Tatay Digong. Kaya po, ayan po siya. Nasa malayong lugar at nagbablog at ayun nga po, pinapanood natin yung mga saloobin niya, kung ano yung nangyayari dito at yun nga po at binibigyan niya po tayo ng balita para kay Tatay Digong, mga kababayan. Saludo po ako dyan, okay po yan, Sir Harry Roque. Sa bakuran mismo ng mga tahanan ng mga bayan at dalhin natin ang laban doon sa gate. Hindi ko naman po sinasabi na lusubin ang loob ng village, no? Ang panawagan naman po ni Congressman Meow Meow, labas po ng Forbes Park, no? At sa tingin ko naman po, kabahagi po ay magtitipon-tipon dyan sa labas ng Forbes Park, no? At tingin ko po
gandang mensaheng pararating natin na sawang-sawa na sa korupsyon ng Pilipino kapag tayo po nagtipon-tipon dyan mismo sa labas ng Forbes Park. Sorry po na wala ang broadcast natin panandalian, pero nagtuloy na naman tayo. Okay lang po Dahil yun. nga po, medyo nahulog yung aking telepono. Pero bakit naman po kayo dapat sumama? Dahil alam na po natin na mukhang hindi voluntaryo magre-resign ang Marcos Jr. Kinakailan talaga ipakita ang galit ng taong bayan. At protektado naman po ng saligang batas ang pagpapakita ng galit, lalong-lalo na sa korupsyon. Ang simbahan po dati na nananahimik, mabuti naman po, praise be to God, nagsasalita na ngayon. Nagsasabi sila na magsuot daw ng puti itong buwan ng Oktubre at Nobyembre kada linggo. Pero hindi pa po sapat yan. Kinakailangan talaga iparinig ang galit, ipakita ang galit ng masang Pilipino. Dahil baka akalain nila, kaunti lamang ang nagagalit sa ating mga kababayan. So, hinihikayat ko po kayo, para po sa inyong mga anak, para sa kinabukasan ng ating kabataan, kinakailangan po magsama-sama tayo at pagpakita tayo dyan po sa EDSA, sa labas ng Ford Park sa Buendia, samahan po natin si Kong Miao Miao. Ang nakakalungkot nga lang po kung wala po ako dito sa Netherlands on exile dahil nga sa nais akong ikulong nitong Marcos Jr. administration, kapit-bisig po kami ni Kong Miao Miao. Matindi po talaga ang paghanga ko kay Kong Miao Miao. Siya po talaga ay patunay na hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa ating kabataan. Tama. Na ang ating kinabukasan nakasalalay pa rin sa mga matapang, magiting, patriotikong, nagmamahal sa ilang bayan ng mga kabataan na gaya ni Kong Miao Miao. Hindi ko po siya personal na kakilala. Ang ina niya ang aking nakasama sa Kongreso noong 17th Congress. Pero talagang saludo po ako sa kanyang katapangan at sa kanyang matinding pagkakaintindi sa ugat ng problema sa Pilipinas. At yan nga po ay korupsyon. Korupsyon dahil ang namumuno sa ating bayan ay corrupt si Marcos Jr. Dahilan kung bakit lahat ng mga opisyales sa ilalim niya, kasama na si House Speaker at si Zaldico, ay corrupt. Ayan po mga kababayan. Maraming salamat po Harry Roque dahil po sa iyong napakagandang pahayag dito sa video na to na ay yung suporta. Pinapakita mo ang iyong saloobin na dito nga sa mga nangyaring mga kabulukan dito sa gobyerno natin. At yan nga po si Kiko Barzaga mga kababayan. Napakasaludo po ako dyan sa congressman na yan. Isa po yan yung sa mga lumalaban dito sa mga kabulukan ng korupsyon dito sa ating gobyerno. Kaya po ngayong umaga mga kababayan, huwag ho tayong mag-atubili na suportaan ng si Kiko Barzaga sa kanyang paikibaka dito sa kilos protesta dito sa Forbes Park mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ating pong atubaybayan yung mga pangyayari dito sa Pilipinas anytime po. At ito i-broadcast po natin para naman napapanood naman ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. At dito sa Pilipinas, yung mga kabulukan dito sa gobyerno natin, isisiwalat natin na hindi natin hayaan yung mga darambong na yan na sila ang mananaig. Andito tayo, katulad ni Kiko Barzaga, ipaglalaban natin ang karapatan natin. Wag ho tayong matakot dahil pera ng taong bayan, pera ng taong bayan yung ginagastos nila. Wag ho tayong matakot dahil dapat tayo kapag may mga sakuna, may kalamidad, pera po natin, hindi na ho natin kailangan magpasalamat dahil pera natin yan. Unahin nila dapat tayo, hindi yung sarili nila. Maraming salamat po mga kababayan. News That Matters po. God bless.